Ang nakakatakot na prediction ni Perez hindi sa Luzon at Manila sa Pilipinas, Disyembre hanggang Pebrero, malapit nang matapos ang taon 2025 at papalapit na ang 2026. Maraming hula at babala ang lumalabas tungkol sa susunod na taon at isa sa mga nagbigay babala ay si Perez hindi. Ayon sa kanyang paningin, may ilang panganib na posibleng mangyari sa Luzon at Maynila mula Disyembre hanggang Pebrero, partikular ang sunog sa mga gusali at palengke. Bago natin simulan, isang paalala. Ang totoong naniniwala sa Diyos ay hindi dapat maniwala at matakot sa ganitong mga hula. Sa Diyos lang dapat tayo magtiwala, kaya simulan na natin. Pang-10. Babala sa Hilagang Luzon. Ayon daw sa paningin ni Perez hindi, tinutukan niya ang hilagang bahagi ng Luzon bilang isang kritikal na rehiyon. Nakita niya sa espiritual na kalagayan ng lugar ang posibilidad ng sunog sa mga gusali. Ang kanyang pananaw ay nagpakita ng matinding pangangailangan para sa maingat na pag-iikot at alerto sa mga lungsod at bayan sa Hilaga. Sabi niya, 3 buwan ang pinaka-critical na panahon para sa Hilagang Luzon, kung saan maaaring magkaroon ng sunog at iba pang aksidente. Pang-9, ang babala sa Maynila. Dahil ang Maynila ay bahagi ng Luzon, anumang panganib sa Luzon ay maaaring makaapekto rin sa kabiserang lungsod. Nakita daw ni Perez hindi ang posibilidad ng sunog sa ilang gusali at establishmento sa Maynila. Binanggit niya na dapat maging alerto ang mga residente, lalo na sa mga lugar na maraming tao at gusali. Sa kanyang paningin, ang mga nasusunog na lugar ay hindi lamang aksidente, kundi may posibilidad na planado ng tao sa ilang pagkakataon. Pang-8, 3 buwan ang critical na panahon. Tinukoy daw ni Perez hindi na ang pinakamahina o pinakadelikadong panahon ay magsisimula sa Disyembre 21, tatagal sa buong Enero at tatapos sa katapusan ng Pebrero. Sa loob ng 3 buwang ito, maraming pangyayari ang maaaring maging sanhi ng sunog o aksidente sa iba't ibang lugar sa Luzon, lalo na sa mga lungsod na masikip at maraming gusali. Binanggit din niya na ang mga palengke at negosyo ay maaaring maging sentro ng panganib. Pang-7, babala sa mga negosyo at palengke. Isa daw sa pinakamalakas na babala ni Perez hindi ay para sa mga negosyante at may-ari ng tindahan. Nakita niya sa espiritual na kalagayan ng mga lugar na may ilang sunog na maaaring planado, hindi lamang aksidente. Binanggit niya na ang mga tindahan at palengke ay maaaring pagsimulan ng mga insidente ng sunog, kaya mahalaga ang pagiging alerto at pagsasaayos ng kaligtasan. Binanggit din niya na may ilang tao na sadyang nagpaplano ng sunog sa mga palengke, kaya dapat bantayan ang mga establishmento at maging mapagmatsyag sa mga hindi karaniwang kilos o galaw sa paligid. Pang-6, paalala sa mga autoridad at firefighters. Bukod sa mga karaniwang residente, binanggit ni Perez hindi na ang mga autoridad at firefighters sa Luzon ay dapat maging handa. Ayon sa kanya, mahalaga na may maayos na plano sa kaligtasan, mabilis na aksyon sa oras ng emerhensya, at coordination sa pagitan ng mga ahensya. Ang babala daw na ito ay naglalayong tiyakin na ang anumang panganib sa sunog ay maiiwasan o agad na malulutas bago ito lumala. Pang-5, babala sa mga palengke at market fires. Isa pang mahalagang babala ni Perez hindi ay tungkol daw sa mga palengke at merkado. Nakita niya ang posibilidad na may ilang planong sunugin ang mga market sa Luzon. Ang babalang ito ay nagdudulot ng pangamba para sa mga negosyante at mamimili, lalo na sa mga lugar na masikip at madalas puntahan ng maraming tao. Ayon sa kanya, may mga human perpetrators na nagpaplano ng sunog sa ilang palengke, kaya dapat bantayan ang mga establishmento at maging alerto sa mga hindi pangkaraniwang kilos ng tao. Pang-4, babala sa transportasyon. Nakakita rin daw si Perez hindi ng posibilidad na masunog ang isang tren o istasyon ng tren sa Luzon. Binanggit niya na kahit may mga tao na maaaring mag-isip na biro lamang ito, seryoso ang kanyang paningin sa aspetong ito. Ang babalang ito ay nagpapakita ng pangangailangan ng masusing pagbabantay sa pampublikong transportasyon at mga pasilidad na ginagamit ng maraming tao araw-araw. Pang-8, posibleng tensyon o digmaan. Binanggit din ni Perez hindi ang posibilidad ng tensyon o sigalot sa pagitan ng Pilipinas, China at Japan. Ayon daw sa kanyang paningin, may mga bagay na maaaring magdulot ng conflict sa hinaharap. Kaya mahalaga na maging mapagmatsyag ang bansa sa pakikitungo sa ibang bansa.
Ang kanyang babala ay naglalayong ipakita na dapat bantayan ang posibleng issue sa relasyon ng Pilipinas sa China at Japan. Binanggit niya na hindi dapat basta-basta magtiwala sa gobyerno ng China kahit na may ilang tulong na ibinibigay dahil ayon sa kanya, ang tunay na interes ay maaaring naiiba. Pangalawa, pagpapala sa pagbubukas ng negosyo at kabuhayan. Bagamat may mga panganib, sinabi rin daw ni Perez-Hindi na may mga biyaya at oportunidad na darating sa bansa. Ayon sa kanya, makakakita ang Pilipinas ng bagong pagkakataon sa negosyo mula 2026 hanggang 2030, kabilang ang pagtuklas ng mga mineral at natural resources. May potensyal na lumago ang kabuhayan ng mga mamamayan, lalo na kung gagamitin ng maayos ang mga biyayang ito. Ang babalang ito ay naglalaman ng positibong mensahe. May pagkakataon para sa progreso at pag-unlad ng ekonomiya sa kabila ng mga posibleng panganib. Binanggit niya rin ang presensya ng dark spirits o di kanais-nais na espiritu na kumakalaban sa negosyo ng bansa. At ang ating number 1, babala at paalala. Ang pinaka-importante di umano sa mensahe ni Perez-Hindi ay ang posibilidad ng sunog at panganib sa Luzon at Maynila mula Disyembre hanggang Pebrero. Binanggit niya ang panganib sa palengke, negosyo, establishmento, sa transportation. May ilang insidente na maaaring planado ng tao kaya mahalaga ang pagiging alerto sa paligid. Ang mga prediction ni Perez-Hindi ay naglalaman ng mga babala, pero huwag tayong maniwala sa mga hula, sa Diyos lamang tayo magtiwala. I-type ang amen kung sa Diyos ka lang sumasampalataya. 10 maswerte at malas sa 2026. Year of Fire Horse Forecast ni Hans Kua sa Pilipinas. Malapit na matapos ang taong 2025, at papalapit na ang taong 2026. Ano nga ba ang malas at maswerte sa susunod na taon? Ano ang dapat bantayan at ano ang pwedeng samantalahin? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 key points sa taong 2026, Year of the Fire Horse ayon kay Master Hans Kua. Pero bago tayo magsimula, isang paalala, hindi tayo dapat umasa o magbase ng buhay sa astrology o feng shui. Ang tunay na patnubay, proteksyon at tagumpay ay nagmumula lamang sa Diyos, sa panalangin at sa tamang aksyon araw-araw. Ang forecast na ito ay base sa Chinese astrology at feng shui. Hindi ito magic. Ang tunay na tagumpay ay galing sa Diyos, panalangin at tamang aksyon araw-araw. Kaya simulan na natin. Pang-10, 2026, the Year of Fire Horse. Ang taong 2025 ay Year of the Snake, isang taon na parang shedding ng balat ng ahas. Dito daw natin naiwaksi ang mga lumang habits at marami sa atin ang hindi natupad ang mga New Year's resolutions. Katamaran, delayed goals, at paikot-ikot na galaw ang namayani sa nakaraang taon. Ngunit ang taong 2026 ay Fire Horse. Ang Fire Horse naman daw ay mabilis, mainit at impulsive. Doble ang fire energy at doble ang yang. Mabilis kumilos, mabilis magalit, mabilis magdesisyon at mabilis ding magbago ng isip. Payo, huwag daw maging tamad o mabagal sa taong 2026. Kailangan nating kumilos ng mabilis, may disiplina at may tamang planong sinusunod. Ang tagumpay ay para sa mga handang kumilos, hindi sa mga nag-aantay lang. Pang-siyam, fire energy at klima, malakas daw ang fire element sa taong 2026. Ibig sabihin daw mataas ang passion, desire at emosyon sa ating paligid. Ang mga tao ay mas mabilis uminit ang ulo at mabilis ding umikot ang mga pangyayari sa buhay. Ngunit may kulang sa chart ng taong 2026. Ang water element na sa Feng Shui ay konektado daw sa pera at cash flow. Resulta, maraming oportunidad daw at galaw, ngunit mahirap pumasok ang pera. Lahat ng negosyo ay magiging competitive at kailangan ng extra effort para mapanatili ang kita. Payo, kontrolin daw ang emosyon at planuhin ang mga desisyon ng maingat. Huwag padalos-dalos. Pang-8, love life challenges. Dahil sa sobrang lakas daw ng fire energy, mataas ang emotional na intensity sa relasyon. Maraming third party, biglaang hiwalayan, at impulsive na desisyon ang maaaring mangyari. Ngunit ang magandang balita daw ay magandang taon para magkaanak, lalo na kung compatible ang zodiac ng magulang. Ang mga taong ipinanganak daw sa tiger, dog at horse ay swerte sa baby horse. Ang iba daw ay dapat maging maingat.
lalo na ang mga ipinanganak sa Year of the Rat. Payo, mag-ingat umano sa impulsive decisions sa love life. Planuhin ang relasyon, maging mahinahon, at bantayan ang emosyon sa gitna ng matinding fire energy. Pangpito, lucky symbols, horse. Ang kabayo di umano ay simbolo ng swerte, good fortune, at success. Maaari daw mag-display ng horse figurines sa bahay o opisina, lalo na ang mga tumatakbong kabayo. Sa Chinese saying, Madao Chenggong, ibig sabihin daw nila, dumating ang kabayo, dumating ang tagumpay. Payo, gamitin daw ang kabayo bilang inspirasyon, hindi bilang magic. Paalala lang ito sa ating isip na kumilos ng may disiplina at focus. Pang-anim, wealth and lucky colors. Dahil daw kulang ang water element sa 2026, mahina ang cash flow. Mahirap daw mag-ipon at ang mga negosyo ay magiging competitive. Lucky colors daw ay blue at violet dahil ito ay water element na nakakatulong sa prosperity at balances sa pera. Payo, maging proactive sa trabaho at negosyo, planuhin daw ang finances ng maayos, at gamitin ang mga kulay bilang inspirasyon para sa positive mindset. Panglima, health forecast. Mataas daw ang risk sa blood pressure, cholesterol, heart attack, stroke, at iba pang cardiovascular issues. Kailangan bantayan din ang respiratory health tulad ng ubo at sipon. Kasabay nito, lalakas daw ang beauty and wellness industry. Stem cells, beauty clinics, machines at products ay patuloy na sisikat. Payo, alagaan daw ang katawan, magpahinga at bantayan ang kalusugan. Ang pagpapahalaga sa katawan ay pundasyon para magawa ang lahat ng plano sa buhay. Pang-apat, career at business. Social media-related careers daw ang pinaka-successful sa taong 2026. Content creation, vlogging, online selling, at iba pang collaborative projects ay magiging trending. Sa negosyo daw, lahat ay competitive. Kailangan maging proactive at mas mabilis sa kalaban. Execute first, plan later. Pero huwag kalimutan ang tamang diskarte at continuous learning. Payo, mag-collaborate, mag-share ng kaalaman, at huwag solo flight. Ang teamwork at tamang aksyon ay susi sa tagumpay. Pangatlo, zodiac allies at conflicts. May mga best friends at conflicts daw sa zodiac. Ang horse ay may best friends na goat, sheep, tiger, dog at dragon. Ito daw ang mga may opportunities sa 2026. Samantalang rat, rooster at horse daw mismo ay may pressure o challenges. Payo, gamitin daw ang insights sa zodiac bilang gabay sa pag-navigate sa opportunities at challenges. Hindi ito dapat batayan ng desisyon, kundi paalala para maging maingat at strategic. Pangalawa, bad year kahit year mo. Kapag year mo daw ang horse, ikaw ang spotlight ng Tai Sui o year god. Parang boss na laging nakatingin sa'yo. Lahat ng mali ay napapansin, kaya maraming pressure at stress. Kailangan daw ng Tai Sui cure at tamang posisyon sa bahay o opisina, iwas daw sa south direction. Payo, maging maingat daw sa desisyon, huwag padalos-dalos at alagaan ang kapaligiran para magkaroon ng suporta sa mga plano. At ang ating number 1, ang 2026 ay mabilis, mainit, at competitive. Hindi daw ito taon para sa tamad, mabagal o padalos-dalos. Payo, kailangan daw ng faith, disiplina, tamang aksyon at control sa emosyon. Ang tunay na swerte ay hindi nakabase sa zodiac o feng shui, kundi sa tamang desisyon, sipag at pananalig sa Diyos. Uulitin ko, huwag tayong maniwala sa feng shui, horoscope at kung ano-anong pampaswerte. Kahit anong forecast, zodiac sign, or lucky charm ang makita natin sa 2026, ang tunay na patnubay ay mula sa Diyos. Panalangin, tamang aksyon at disiplina ang magdadala ng tagumpay, proteksyon at kaligayahan. Kaya sa pagpasok ng 2026, huwag tayo umasa sa feng shui or astrology. Gawin natin ang tama, kumilos ng maayos, at magtiwala sa plano ng Diyos. Anong mga plano mo sa 2026? I-comment sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo ma rin sa iba. Salamat at God bless.